Hello mga kapatid, pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Sharing na naman po tayo ngayon ng salita ng ating Diyos. Pero mananalangin po muna ulit tayo, magpapagabay, magpapasama tayo sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Yes Lord, Father God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama sa langit, maraming salamat dahil pinagsama-sama mo na naman kami at binigyan ng isang pagkakataon na naman na kami po ay makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, samahan mo po muli kami, turuan at gabayan, Lord. At gawin mo po makarapat dapat ako, Lord, na mag-share ng iyong salita, O Diyos. Open our minds and understanding sa aming mababasa ngayong umagang ito. And I pray sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, magmanifest po sa aming mga buhay ang iyong mga salita. At ito'y magawa namin, matupad namin, masunod namin, Lord God, at ma-share din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Lord, maraming salamat po at muli namin kinikling na tagumpay po ang gawain ito. Dahil narito ka po sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Pinagpalang umaga pong muli sa lahat mga kapatid at bago tayo mag-start, unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Mark o Marcos. Pero nandito na po ako sa chapter 10. At dito nga po yung aking isi-share sa inyo dito sa chapter 10, verse 17 hanggang 23. Mga kapatid, kung may Bible po kayo dyan, inyo rin buksan ang inyong Bible. So, mag-umpisa na po tayo. Mark chapter 10, verse 17 at meron po itong title dito, ang lalaking mayaman. Verse 17, nang paalis na si Jesus, may isang lalaking tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Tinanong ng lalaki si Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti." Verse 19, alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangaliwa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa. Sabi dito, huwag kang mandadaya, igalang mo ang tatay at nanay mo. Verse 20, sabi ng lalaki, "Teacher, sinunod ko na po lahat yan mula nung bata pa ako." Verse 21, tinignan ni Jesus ang lalaki at buong pagmamahal niyang sinabi, "Kulang ka pa ng isa, ibenta mo." Ulitin ko, ibenta mo lahat ng property mo at ibigay mo sa mahirap yung pinagbilihan. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Verse 22, nang marinig yun ng lalaki, sobra siyang nalungkot kasi napakayaman niya. At verse 23, tumingin si Jesus sa mga disciples niya saka sinabi, napakahirap talaga
para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen and amen. At salamat sa salita ng ating Diyos. Dito, may isang lalaking lumapit. Sinabi nga sa umpisa pa lang na napakayaman nito, na natupad naman niya, nagawa niya ang lahat ng pinag-uutos. Huwag papatay, huwag manluloko, huwag mangangaliwa, huwag magsisinungaling, igalang ang nanay at tatay. Nagawa na daw niya kasi gusto nga niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, ina-expect niya na sasabihin na meron ka ng buhay na walang hanggan kasi nagawa mo na. Pero iba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, may kulang ka pa na isa. Sabi ng Panginoong Hesus, ibenta mo ang lahat ng iyong kayamanan, ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Pero ang sabi dito, nalungkot ang lalaki. Kasi nga sabi dito, napakayaman niya. At sinabi nga ng Panginoong Hesus, napakahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng ating Diyos. Hindi masamang magpayaman, pero kung ito na ang iyong ina-idol o ginagawang Diyos, yun na ang masama at hindi ka nga makakapasok sa kaharian. Sinabi pa dito, ibenta mong lahat, ibigay sa mahirap at sumunod ka sa akin. Mahirap, di ba mga kapatid, lalo na kung talagang ikaw ay mayaman, maraming talagang pera, maraming properties, di ba? Sabihin na natin, alahas, businesses, mahihirapan talaga kasi hindi mo na yan maiiwan. Pababayaan mo ba yan? Bebenta mo ba't ibibigay sa mahihirap? Siyempre hindi, di ba? Baka sabihin pa, bakit di ka maghanap buhay? Bakit ko sa iyo ito bibigay? Pinaghirapan ko ito. Paano yung mga taong sabihin natin na hindi naman mayaman? Simpleng buhay lang kagaya ko. Makakapasok kaya ako dahil wala naman akong kayamanan? Hindi pa rin. Kasi kahit sabihin na natin, mahirap ako, pero ang pinahahalagahan ko naman sa buhay, yun pa rin yung kumita ng pera. Siyempre, hindi naman masamang kumita ng pera. Kailangan natin kumain, di ba? Kailangan natin magbayad ng mga bills. Di ba po? Hindi naman po yan masama. Pero ibig sabihin, paano kung simple na nga ang buhay, mahirap na nga ang buhay, pero punong-puno ka naman ng kayamanan, magagalitin, maramot, sinungaling, di ba? Mapagsalita ng masakit sa kapwa. Yan yung mga nasa iyo naman, yan naman yung mga kayamanan mo. Nandiyan pa yung hindi patuloy na nang-chismis, di ba? Sa umaga pa lang, yun na, nandun na, nakikipagkwentuhan na, kinukwento na si ganyan, si ganon, di ba po? Nandun na, nakapokus din yung buhay natin. Parang masasabi mo na, yun na yung kayamanan mo, dun ka na masaya di ba po? So, yun din, hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, sinasabi ng Diyos, naalisin mo lahat yan. Yung mga bit-bit mo sa buhay na hindi naman karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang dapat nating ipunin ay yung kayamanan sa langit. Ano yun? Paggawa ng mabuti, pagmamahal, pagpapatawad. Pag yan ang kayamanan mo, makakapasok sa langit. Yung salita ng Diyos na laging nasa iyo, dala-dala mo, bit-bit mo, tapos sinishare mo sa iba. Dahil nga, di ba, gusto mo rin ng mga tao, dahil dito sa ating pinag-aralan, gusto ng lalaking mayaman na makapasok o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa kalangitan lang yan, mararanasan, mga kapatid. Pero hindi niya maiwan ang kanyang mga kayamanan. So dito sa lupa, dapat ang kayamanan na natin ngayon, na tinuturo ng Diyos, ay ang kanyang mga salita. Kasi pagdating sa langit, sa tingin nyo ba, tatanong sa atin yung ano ba ang natapos mo? Ay, graduate po ako ng doktor, engineer. Ay, very good, pasok ka dito. Hindi naman po yun ang basihan ng ating Diyos. Hindi naman din tatanungin ng Diyos, anong mga ginawa mo nung nasa lupa ka? Nagpayaman po ako.
Mayaman na mayaman po ako. Dami kong alahas doon. Dami kong properties, kotse, bahay, businesses. Ganyan. Very good. Pasok ka. Hindi rin naman po yun. No? Hindi yun ang basihan ng ating Diyos. At tatanungin niya, ano ba ang ginawa mo nung nasa lupa ka? Ikaw ba'y nagmahal? Nagpatawad ka ba doon sa mga taong nagkasala sa iyo? Tumulong ka ba na kahit pa ikaw yung nangangailangan? Nagbasa ka ba ng Bible? Isinabuhay mo ba to? Isinare mo ba to sa ibang tao? Yun po ang basihan ng ating Diyos. Hindi yung kayamanan dito sa lupa, kundi ang salita ng Diyos, ang tunay nating kayamanan. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, tuparin natin ito. At yun nga, ang i-share natin, unang-una na sa ating pamilya. Kung gusto natin makasama ang ating pamilya sa kaharian ng Diyos, i-share mo din ang iyong mga naririnig, ang iyong mga nababasa, ang iyong mga napapag-aralang salita ng Diyos, upang sila rin ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. I pray mga kapatid, naintindihan natin ito. I pray mga kapatid, meron tayong natutunan na naman ngayong umagang ito. Natutunan, naisabuhay, at naihayag sa ibang tao. Yan po, ulitin ko lang, yan po ang tunay na kayamanan natin dito sa lupa, at yan din ang susi para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito mga kapatid. Nasundin natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin mabuti, balik-balikan natin, basa-basahin natin. Dahil ito po ang sinasabi ng Diyos sa akin ngayong umagang ito, at yan din ang sinishare ko sa inyo mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos, at salamat din sa inyo mga kapatid. Alam ko na lagi kayong nandyan para makinig ng Word of God. Muli tayong mananalangin mga kapatid. Muli kayong magsalita rin. I believe na nakikinig ang Diyos ngayong umagang ito. Magsiyoko tayo. Father God in heaven, aming Diyos na banal, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa at napakinggan ngayong umaga. Muli mo na naman kaming kinausap, binilinan, inutusan, sinabihan, O Diyos, na huwag kaming mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kami ng kayamanan doon sa langit. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang iyong salita, ang pagsunod namin sa iyong mga inuutos. Ang kayamanan namin ay ang Panginoon na bumaba sa lupa, namatay at muling nabuhay para sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, dahil I believe na nakikita mo ang bawat puso ng mga taong nakikinig ng iyong mga salita. Nakikita mo po ang laman nito. Lord, kung ano man ang aming mga kasalanang nagawa, simula noon hanggang ngayon, patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, Lord. And I pray na ang aming panalangin ay makaabot sa inyong kaharian, O Diyos. At ito'y tugunin mo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng aming pangarap, Lord God, I pray iyong tuparin, Lord God. I pray, Lord God, lahat ng aming pangangailangan sa buhay ay nakikita mo. At I pray, ito ipagkaloob mo po sa amin. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng taong may sakit at karamdaman. I pray, Lord, na sila rin ay magkaroon ng pagkakataon pa na maiayos ang buhay, makapagbalik loob sa iyo, Lord, at makapaglingkod sa iyo. Hindi lang ako, kundi lahat ng tao. Dahil yan ang purpose ng lahat ng tao na inyong ginawa dito sa lupa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli sa inyong mga makapangyarihan salita. And I pray mag-manifest ang iyong mga salita sa aming buhay. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po.
Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din mga kapatid. I believe na nanalangin kayo at inyong tanggapin na, i-claim nyo na ito inyong matatanggap na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hanggang bukas ulit mga kapatid, God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.